everyone! Welcome back again sa my channel. This is Taiwana Vlog. So for this video ay sasagutin natin yung dalawa nating subscribers. Si Inday na nag-message sa akin sa WhatsApp. Sabi niya, pa-share naman ng daily routine mo nung isa palang alaga mo. Kasi ang problema niya ay pag nandyan daw yung mga amo niya, nauubusan daw siya ng gawain. Then si Inday naman, Joanne, please pa-share din ng daily routine mo mula pagising hanggang matulog. So actually meron naman na akong upload dyan. Kaka-upload ko lang mga nitong week. At yung previous kong daily routine nung ngayon na two kids na yung aking alaga. So ang i-share natin today yung noon nung pagdating ko sa bahay ni amo. So, nung dumating ako sa bahay ng amo ko day, ang alaga ko is 9 months old. Then, yung mag-asawa, din yung mag-asawang matanda kasi nakatira sila sa bahay ng amo kong babae. Then, ang una kong ginagawa, sinabihan ako ng amo ko noon na bago mag-6, kailangan ko na matapos gumamit ng toilet kasi nga dati ay isa lang ang CR namin. Then, ilan ang gagamit na tao sa CR. Then, yung amo ko, pagkatapos ko alas 6, yung amo ko na naman, yung lola, 1 hour sila na gamit. Yung mga amo ko, 8:45 na labas na sila para pumasok. Then, 9 naman yung lola. So, kami na lang naiiwan nung matanda sa bahay at nung bata. So, pagkatapos ko niyan maghilamos, mag-toothbrush, mga ganyan, diretso ako kusina day. Mag-init ng tubig, hugasan ang cup, iinit ang breakfast ko, iinit ang lunchbox nila kung meron, then hugasan ang mga biberon, then sasaglitin ko yung dyaryo sa baba sa labi. Kasi yun yung bilin sa akin ng lolo. Kasi pag hindi matagal, late ka na pumunta doon, wala nang dyaryo na makukuha. Then pagbalik ko, mag-breakfast ako. Then kung wala pa akong gagawin, hindi pa gising yung alaga ko, ang una ko ginagawa ay nagpupunas-punas ako sa sala. Sa sala ako nagpupunas-punas din yung mga gamit nung bata, kung saan siya pinapalitan ng diaper. Yan. Ang importante kay amo, unahin paglinis yung mga naahawakan ng bata. Kasi that time, di ba, COVID. Then, pagkatapos, pag nakaalis na sila amo, ayan, nakaalis na sila amo, din yung lola, kami na lang maiiwan sa bahay nung matanda at nung bata. So, ako naman yung nagpe-prepare ng breakfast ng matanda. Nilulutuan ko lang naman siya ng noodles, egg noodles. Ayan, din lalagyan lang niya ng oyster sauce. So, yun na yun. Sinasabi din naman niya kung ano yung lulutuin niya. Sila pa din yung nag-decide kung ano ang mga lulutuin. So, pagkatapos niyan, pagising na yung bata, doon na ako anuhan ko siya, toothbrushan ko siya, then punasan yung mukha, then papalitan ng diaper, papadidihin. Ayan. So, pagkatapos niyan, si matanda na yung maglalaro-laro niyan. Din ako, uutusan na ako mag-market. Pagbalik sa market, magpiprepare ng food ng alaga ko, ng lunch namin. Then, kung mayroon pang time, ipiprepare ko na din yung pang dinner, mga ganyan. Then, kakain na kami ng lunch, pati yung bata. At ito pala day, pag may bata, lagi mo talagang isisingit. Yung mga naka-timetable, may ginawa kasi si amo na timetable, mai-stop mo talaga yun. Then, every 2 to 3 hours ang palit ng diaper, kahit may pupo man yan o wiwi lang, papalitan mo talaga yan. Then, ang pagdidi naman ay 4 hours, 3 to 4 hours din ang pagdidi or kain. Ayan. So, pagkatapos ng lunch, maghugas ako ng pinagkainan namin. Then ginagawa ko day, maghugas na din ako ng biberon ulit. Ayan, kasi ini-sterilize yan siya day. So hindi pwedeng patambakin mo kasi hindi siya mapupuno. 3 bottle lang yung nasa sterilize namin. So 3 bottle. Kaya hinuhugasan ko din siya ng tanghali para hindi na din madami masyado pagkagabi. So doon na ako, pagkatapos ng lunch, doon na ako maglilinis ng CR,
Then, mabilis na lang eh, kasi konti lang yung, ano niya day, yung 2 room lang. Yung sa amo ko, then yung sa matanda, din wala naman masyadong display, wala naman masyadong gamit, kundi yung bed lang, then yung table, then yung computer, mga ganon. Din sa bed ng matatanda, yung bed lang din, yung cabinet, at yung cabinet naman ng matatanda, hindi pinagalaw sa akin, never ko pa yun nalinisan, hindi pinapagalaw sa akin. So yung mga papag-papag lang, yun ang pinupunasan ko, yung i-arrange ko yung bed, yung mga ganun lang. Then, pagkatapos niyan, balik ka na ulit sa pagkatapos, paano ba? Then, vacuum mop, ayan. Then, lagi ka nagbabacuum kasi yung bata, di ba, laging gagapang-gapang, saan-saan. So, lagi, wala kang nakikita. Kung ikaw, nakita ang may buhok, matik na yan, vacuum yan, vacuum. So, ang tanong ni Inday, paano ko daw nadidiskartihan pag nauubusan ako ng gawa? Ako day, kasi never naman nila ako iniwan na ako lang mag-isa ng mag-alaga sa bata. Ang problema kasi nito ni Inday ay malaki na yung alaga niya. So, hindi ko lang natanong kung gaano kalaki. Kasi nung naglalaro no yung alaga ko day, ay pag may free time ako yung nakikipaglaro sa bata. Din yung matanda yung nagpapahinga. So, ang ginagawa ko niyan, pagtapos na ako prepare ng pang dinner, gumawa ng soup, so, nakikipaglaro na nga ako niyan sa bata. Then, pagkatapos niyan, around 6, nagluluto na ng dinner. Madalas yung matanda naman, kung wala siya sa mood, ako. Ganyan. Nung tinuturuan niya ako. So, nagluluto din around 7, na dating yung mga amo ko. 6:45 yung babae, yung amo kong babae, then 7:30 yung amo kong lalaki, din yung lola. Saka na kami kakain yan. Then, alas 6 pala, papakainin na rin yung bata. Ayan, alas 6 para sa lunch. So, yung lolo naman yung nagpapakain madalas kasi ako nasa kusina. Then, after that, pag kumain na kami around 8:30, 8:20, pinakamatagal 8:30. Tapos na sila kumain. Sabay kami niyan, pero nasa kusina ako day. So, dati tinanong nga nila ako kung gusto ko ba daw kumain sa mesa, wala naman ng space. Sabi ko, mas komportable ako sa kusina kasi hindi ako makakanako ng rice kung sa kasama ako sa kanila. So, sa kusina ako. Ang ginagawa naman, ihain ko muna lahat ng pagkain sa mesa, din ibibigay ko yung plato ko sa kanila, lalagyan para sa dinner ko at breakfast ko na yun. So, pagkatapos nila kumain, linisin mo yung pinagkainan nila. Ayan. Nagreklamo na yung tiyan ko. Linisin mo yung pinagkainan nila, then balik ka na sa kusina. Ayun. Ang inuuna kong hugasan yung mga kaldero kasi yung malalaki. Sa kusina kasi halos wala ng space, maliit lang. So minsan habang hindi pa sila tapos ako mabilis ako matapos kumain, nag-aantay pa ako sa kanila. So, hinuhugasan ko na yung pinggan. Hinuhugasan ko na yan. So, pag hugas ko ng pinggan, ayan na, may space na ako para sa ano ba yung tawag dun? Pagkatapos ko pala hugas ng mga kaldero, yung lutuan ko, pinggan na yung hugasan ko niyan. Then, pagkatapos ko maghugas ng pinggan, lilinisin ko yung pinaglutuan ko, yung wall. May detergent sila na pinapagamit para doon talaga. So, mabilis lang matanggal yung oil. Lilinisan ko yan. Then, lahat ng ikot-ikot. Yan. Then, yung sink, lilinisan ko kasi ano na naman ako dahil maghuhugas ng biberon. Then, maglalaba ng, yun doon ako natatagalan dahil sa, sabi ko nga, ang ginawa ko, nung katagalan nung tumagal na ako, yung handkerchief kasi, madami siya, diba? Isang gamit lang, diretso agad sa labahan, ganun yung ginagawa. Isang gamit lang, hindi pa naman madumi, hindi pa nga nabasa, diretso agad. So, madami siya, natatambak siya. So, 8:30 na natapos silang kumain.
Then maghuhugas ka pa 9:30, mga around ganyan. Kasama na yung paglilinis sa ganyan, sa mga wall. Tapos maghugas ka ng sink din. Around 10 na ako na tatapos pag naglalaba pa ako ng handkerchief. Pero siyempre bago pa tayo, sinusunod ko yun. Then kung tips ko sa inyo, kung nauubusan na kayo ng gagawin, basta hawak nyo lang yung alam mo yung basahan. Din saan ka makakita ng ng mga dust na ito pwede pa to, basta may maipakita ka lang na din. Ang ginagawa ko dati day nung nasa na ako sa Tenshuay na kami, kasi maliit yung bahay doon, so mayroon akong free sana na around 2 hours. So ang ginagawa ko, pagkapunas ko sa area na to, balik na naman sa toilet, ang tagal ko magbanlaw ng ng basahan. Din doon na ako natuto na sisilip-silip sa sipi. Tinatago ko yung sipi ko sa labahin ko. Then syempre hindi naman yung nakatingin yung matanda. Then natutulog naman yung alaga ko. So bago ako makapiga niya ng sisilip-silip muna ako doon. Tapos punas-punas na naman, din balik na naman, para makain lang yung na kahit papano nakikita nila na may ginagawa ka. As in, kasi maliit lang yung bahay, din araw-araw talaga deep clean day, kahit wala naman ma-deep clean na kay pag napansin mo sa amo mo na ayaw niya na nababakante, so kailangan mo talagang diskartihan paano na hindi ka mabakante, 'di ba? Kung pakiramdam mo okay lang naman, pero pangit kasi for me, ayaw ko nang nakanganga lang ako, nakatunganga lang ako. So yun ang ginagawa ko sa CR, ayan, more CR lagi. Pero yung tinatagalan ko magbanlaw, yung piga, tagal. Pero alam ko napapansin naman na nila yun. Hindi lang nila ako sinisita. Tagal din. Minsan dati nung nag-start ako mag-vlog, nagla-live ako habang naglilinis sa CR. Alam mo, maglinis ako CR 1 oras. Ayan. Kasi tipid na tipid. Then alam naman nila yun na nauubos na din. Wala din naman sila maireklamo kaya na linisan mo naman na lahat. So ganun ang ginagawa ko. Matagal ako magbalik na naman sa banlaw din. Kahit hindi naman madumi yung yung basahan mo. Banlaw na naman, saglit lang, banlaw na naman. Hanggang maubos yung time mo. So ganun ang ginagawa ko. So pagkatapos ko maglaba ng handkerchief, ayan, yan yung pinaka last ko sa kusina. Then i-arrange ko na sa sala. Dati kasi hindi masyado makalat yung alaga ko. Hindi tulad ngayon na pati itong maliit ko na pakakalat. Grabe, yung isang box na malaki, pagtatapon-tapon niya yan. Then papasok siya sa box. Kahapon nga tawa ako ng tawa kasi nasa box na talaga siya, sa loob ng box. Pinayabo niya yung niya sa lola niya. Din doon siya pumasok, ginanon-ganon niya. Parang basura talaga. Mahilig sila magkalat ngayon, dalawa. So pagkatapos ko niyan, maglaba ng lampin, hang ko na yung mga alas 10 na yan, natatamad na nga ako, naantok na nga ako niyan Then mag-arrange ka pa sa sala, then mag-vacuum. Yung kusina namin dati, gusto ng amo ko, nung lolo, imap ko. So minamap ko siya, yun pinaka-last. So ayan na, maliligo na muna ako bago ako pumunta ng bed. Then nag-i-star maker pa ako that time, nabirit pa ako, alas 12 na. Then sinita ako nung una, kasi nasa CR, nasa kusina ako, sinasara ko yung pinto, pero naririnig pa rin nila kasi nabirit ako, hindi ko siguro nararamdaman na malakas na naririnig nila. Kinatok ako ni amo, sabi niya babaan daw yung boses kasi magigising yung bata, pero dulo naman sa dulo. Then nung mga ilang days din, tinanong ako ni among lalaki, mahilig ka ba sa sa kanta? Then parang yun na kasi yung libangan ko that time. Then nung napagalitan ako nung lolo, nakanta pa din ako. Kami lang nung lolo, ng lola. Then oras na ng tulog, sabi niya ganyan. Doon so na-stress na naman ako doon, dinelete ko nang bigla yung aking kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko. Dinelete ko. Then nung gusto ko nang i-open yung star maker ko, hindi ko na ma-install. Wala na yung account ko dati.
So, nag-stop na ako sa Star Maker, kaya napunta na ako sa YT. Then, ayun nga, discarding malupit. Pero ngayon, hindi ka na talaga makadiskarte, day. Ihi na lang talaga panghinga, kay dalawa na silang nagkakalat, day. Sa kalilinis mo lang, pagdating ng galing school, wala na naman. So, siyang nasusunod yung alaga kong malaki. May gusto siyang laruin. Diyan lang yan, kasi lalaruin pa niya yan. Sabi ko, ang kalat talaga. Alam mo, ano pa yan? Sabi ko ganyan. Gusto pa niya laruin. So, ang magulang niya, sunod din naman sa kanya. So, ganun lang ang ginawa ko. So, ayan lamang for today's video, dahil don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye.